Inaamin mo ba ang kasalanan dahil ikaw ay nagkasala? Oh, 6 na buwan matapos aminin ni Brian Koberger ang pagpatay sa 4 na estudyante ng Universidad ng Idaho, nagsampa ng kaso sa korte ang mga pamilya ng biktima laban sa universidad na nagdala kay Koberger sa Pacific Northwest. Badalakayan ko ang aparatang ang mga pamilya sa controversial na kaso at ang mga babalang naging dahilan nito. Maligayang pagdating sa Law and Crime. Ako si Angela Levy. Alam na naming mangyayari ito at ngayon ay opisyal na. Nagsampa ng kaso ang mga pamilya ni Kaylee Gonsalves, Maddie Mogan, Sana Kernodle at Ethan Chapin laban sa Washington State University dahil sa maling pagkamatay at kapabayaan. Inamin na ngayon ni Brian Koberger na siya ang pumatay sa 4 na magagandang estudyanteng iyon noong madaling araw ng Nobyembre 13, 2022 mga estudyanteng sa pagkakaalam natin ay hindi niya kailanman nakilala. Si Koberger ay nasa unang semestre sa Washington State University kumukuha ng PhD sa kriminolohiya. Ayon sa tala ng Idaho State Police, ang larangan ni Koberger ay sexual burglary. Madalas daw niya itong pag-usapan ayon sa mga estudyante at guro na in-interview ng investigador sa WSU. Sinabi ko na sa iyo ang tungkol sa mga panayam sa estudyante at staff noong nakaraang taon matapos naming makuha ang mga ulat. Nakakagulat talaga ang mga yon, puro babala na parang neon. Isang kapwa graduate student ang naglarawan kay Koberger bilang isang posibleng magiging rapist sa hinaharap. Iyan ay direktang sipi. Ginamit ang investigatibong ulat bilang basehan ng kaso ni na Maddie, Kaylee, Zana at Ethan laban sa WSU kaugnay sa pagdala kay Koberger sa Washington State. At nang napagtanto nilang may problema sila, hindi nila ginawa ang sapat para mapaalis siya. Batay sa investigasyon at kaso, papayagan si Koberger manatiling teaching assistant hanggang matapos ang fall semester 2022. Dapat sana noong Disyembre 2022, isang buwan matapos ang pagpatay, hindi na ire-renew ng Department ng Kriminolohiya ang kanyang pondo. Iyon sana ang magbabalik kay Koberger sa Pennsylvania sa kanyang mga magulang ngayon. Isang professor mula sa Washington State University ang nagsabi sa Idaho State Police na natatakot siyang baka idemanda siya ni Koberger kung aalisin nila ito agad. Ngayon tingnan mo kung nasaan tayo. Nagkakaisa ang 4 na pamilya. Sa pagsasampa ng kaso laban sa WSU, parang sinasabi nilang hinayaan ng mga guro si Koberger na subaybayan at planuhin ang pagpatay sa mga biktima ng ilang buwan. Ayon sa demanda, ipinapakita ng mga dokumento ng internet service provider ang lubhang nakakabahalang larawan ng matinding kawalan ng kilos at pagkilos ng organisasyon. Nagsisimula ang demanda. Nag-ugat ang kasong ito sa marahas na pagpatay sa 4 na estudyante ng Universidad ng Idaho ng empleyado ng Washington State University, WSU, na kilala sa pagbabanta, paniniktik at mapanlinlang na ugali. Nagpapatuloy ito. Ilang milya lang ang Pullman, Washington mula sa Moscow, Idaho kung saan ang Universidad ng Idaho at tinatawag na komunidad ng Pullman, Moscow ang pinagsamang lugar. Halos agad-agad pagdating niya sa komunidad ng Pullman, Moscow, si Koberger ay nakilala dahil sa kanyang mapanlait, mapang-abuso at mapaniktik na pag-uugali. Nagdulot siya ng matinding takot sa mga batang babaeng estudyante at kapwa empleyado ng WSU, kaya kinakailangan ng regular na security escort para sa maraming babae. Sa kabila ng pagtanggap ng hindi bababa sa 13 formal na ulat tungkol sa hindi angkop, mapagsamantalang at nakakatakot na pag-uugali ni Koberger, nabigong tumugon ang WSU sa anumang makabuluhang paraan at hinayaan lang na magpatuloy ng walang hadlang ang lumalalang asal ni Koberger. Itinuro rin ng kaso ang nakaraan ni Koberger sa Pennsylvania, ang magulong kabataan niya, at ang kasaysayan niya ng pagka-addict bago siya dinala ng WSU sa komunidad ng Pullman, Moscow. May kasaysayan siya ng heroin addiction, na aresto dahil sa pagnanakaw, at nag-post sa online forums ng ilang taon tungkol sa kawalan ng emosyon at kakaibang naiisip. Tinanggal siya sa vocational na programa sa high school dahil sa problema niya sa mga babae. Dahil sa pag-aalala ng mga negosyante sa asal niya sa mga kabataang babae, nagsimulang gumawa ng electronic records ang staff para bigyang babala ang mga babaeng staff kapag dumating siya. Nag-aral din siya ng graduate degree sa kriminolohiya kung saan ipinakita niya ang kakaibang pagkahumaling sa mga serial killer na siyang pangunahing focus ng kasong ito. Sabi ng mga abogado, ang WSU ang nagdala kay Koberger sa lugar. Ang Moscow at Pullman, gaya ng nabanggit kanina, ay nasa magkaibang estado pero parang iisang malaking komunidad lang sila na pinaghiwalay ng isang mahabang kalsada at hangganan ng estado. Ayon sa demanda, kung wala ang WSU, hindi sana napunta doon si Koberger.
Binayaran siya, binigyan ng trabaho at health insurance agad pagdating niya roon. Sabi sa demanda, kinikilabutan na ang mga babae kay Koberger sa campus. Ayon sa demanda, tatayo siya malapit sa mga mesa ng mga babae, tatayo ng nakakatakot sa likod nila at haharangan ang kanilang mga labasan sa opisina. Gaya ng nabanggit ko sa Crime Fix, sinabi niyang pupunta si Koberger sa opisina niya at sinusubukang kausapin siya. Si Ted Bundy ay isang kilalang serial killer na responsable sa dos-dosinang pagpatay, kabilang ang Chi Omega murders kung saan pinatay niya ang 2 miyembro ng sorority at inatake ang iba pa. Sa Tallahassee, Florida, sinabi sa kaso na sinundan ni Koberger ang mga estudyanteng babae sa kanilang sasakyan. Nagbigay ng security escort sa ilang estudyante matapos ang 5:00 dahil hindi sila komportable sa kanya. Ayon sa kaso, may estudyanteng babaeng lumabas ng silid na umiiyak matapos siyang pagsalitaan ni Koberger. Inilarawan siya bilang labis na galit na tila nag-ipon ng matinding puot ayon sa kaso. Nagulat ang babaeng estudyante na sinabi niya sa boss niya na sinusundan siya ni Koberger kaya pinayuhan siyang huwag mag-isa kasama ito. Nang iminungkahing samahan siya ng campus security palabas, sinabi ng estudyante na may iba pang nagreklamo rin nito. And ayon sa demanda, mayroong isang code sa pagitan ng mga empleyado ng WSU tungkol kay Koberger ayon sa demanda. Minsan, ang mga empleyado ng WSU ay nananatili sa isang silid habang nakikipag-usap si Koberger sa isang kasamahan nila dahil nag-aalala silang maiwang mag-isa ang kanilang kasamahan kasama siya. Sinabihan ng empleyado ng WSU ang kasamahan na mag-email gamit ang subject na siyam na isang-isang kung kailangan niya ng tulong dahil kay Koberger. Isang beses pa, may undergraduate ng WSU na tumakbo sa banyo para magtago kay Koberger dahil sa nakakatakot niyang kilos. Ayon sa demanda, alam ng mga professor sa kriminolohiya ng WSU na may malaking problema sila noong Setyembre at Oktubre at nagpaplano na ng intervention. Ayon sa demanda, may 13 reklamo laban kay Koberger sa Office of Compliance and Civil Rights ng WSU, ngunit inamin ng may gawa ng mga reklamo na wala siyang ginawa o nakausap si Brian Koberger. Kasunod nito ay may CP mula sa isang professor ng WSU na in-interview ng Idaho State Police at ang nakakagulat niyang pagsusuri kay Brian Koberger ayon sa demanda. Isang babaeng graduate student ang nagtaka kung bakit hindi seryosong tinutugunan ng mga may kapangyarihan sa WSU Criminal Justice Department ang pag-uugali ni Koberger. Sa isang pagpupulong ng mga guro kung saan tinalakay si Koberger, may nagsabi, "Tandaan nyo, nagtatrabaho ako kasama ang mga mandaraget." Kung bigyan siya ng PhD, siya rin ang professor na balang araw mababalitaan nating nang haharas, ng stalk at nang aabuso ng sexual sa mga estudyante. Pareho ring naniniwala ang professor ng WSU na si Koberger ay nang stalk ng mga tao. Ayon pa sa demanda, may obligation ang WSU na kontrolin si Koberger dahil empleyado nila siya, ngunit hindi nila ito ginawa. Isang bahagi ng demanda ang nagsasaad. Batay sa patakaran ng WSU, kailangan ni Koberger sagutan ang deklarasyon tungkol sa sexual na maling pag-uugali bilang kondisyon sa pagiging empleyado. Bago ma-hire, kailangan niyang ideklara kung naging subject siya ng anumang investigasyon o natuklasan tungkol sa sexual na maling pag-uugali. Ang hindi pagbigay ng tamang information sa declarasyong ito ay pwedeng magresulta sa pag-withdraw ng alok ng trabaho ng WSU. Binanggit din sa kaso na may polisiya ang WSU na nangangailangan ng background check para sa mga empleyado nito ayon sa kaso. Kung masinsin lang sanang nagsagawa ng pre-employment background check ang WSU, tungkol kay Koberger malamang na lumitaw ang mga mahahalagang babala at panganib ng pagkuha kay Koberger at pagdadala sa kanya sa komunidad ng Pullman, Moscow. Ang kaso laban sa WSU ay naglalaman ng maling pagkamatay, kapabayaan, matinding pagkadismaya at siyam na paglabag sa hindi pagpigil ng stalking. May ilang larawan sa kaso kabilang ang plano ng pagpapabuti. Inilagay ng WSU si Koberger sa ilalim ng pagsusuri habang plano nilang tanggalin siya sa pagtatapos ng semestre kung saan kinakailangan niyang makipagkita linggo-linggo sa isang supervisor. Gayon din ang cover ng manual ng patakaran at pamamaraan ng graduate school ng WSU. May abiso ring nagbabawal kay Koberger sa araw ng aresto niya na pumasok sa mga ari-arian ng universidad. Ayon sa demanda, may balita ring nagbitiw ang isang WSU police sergeant dahil sa alegasyon ng sexual misconduct. Naging konteksto para kay Koberger at sa pagtrato sa kanya ng paaralan ang kasaysayan ng universidad sa reklamo ng sexual na maling pag-uugali kamakailan. Nagbitiw din ng hepe nun.
Ipinapakita rin ng kaso ang pagkahumaling ni Koberger sa mga serial killer. Katulad ni Gainesville Ripper Danny Rowling na nakaitim at pumapatay ng mga babaeng kolehiyala gamit ang K-bar na kutsilyo. Tulad ng inamin ni Koberger, si Rowling din ay pumasok sa bahay gamit ang sliding glass door na nakamaskara. Binanggit ng demanda ang pagkahumaling ni Koberger sa illegal na pornografiya batay sa cellphone search ayon sa mga abogado ng pamilya. Ipinapakita ng mga bagong impormasyon ang nakakabahalang kawalang kilos ng institusyon kahit may seryosong babala. Hindi ito dahil sa kakulangan ng autoridad o pananggalang, kundi sa kabiguan sa pananagutan at responsibilidad sa mahahalagang sandali. Nag-aisa ang mga pamilya ng biktima sa layuning maghangad ng bukas, pananagutan at makabuluhang reforma. Ang pagsisikap na ito ay hindi paghihiganti o haka-haka, kundi pagtitiyak na sineseryoso ng mga institusyong responsable sa kaligtasan ng kabataan ang mga banta at agad kumikilos sa babala. Sige, kaya para talakayin ang maling pagkamatay na ito, Kasong isinampa ng pamilya ng 4 na biktima sa mga pagpatay sa Idaho. Napakakilabot ng kaso. Papasukin natin si John Day. Isa siyang kriminal na abogado na may karanasan din sa maling pagkamatay. John, ano ang una mong naiisip? Ibig kong sabihin, it ay isang 126 pahinang demanda na punong-puno ng impormasyon. Sa madaling salita, sinasabi nila, tingnan ninyo, Washington State University, alam nila na may mandaragit silang hawak. Isang posibleng magiging rapist sa hinaharap ang tawag nila sa kanya. Wala silang ginawa kundi bigyan ng improvement plan ng lalaki. di ba? Salamat sa pag-imbita sa akin, ganun nga. Isa itong medyo kahanga-hanga at malungkot na kaso. Ang kwento na lumalabas ay ang mga pamilya ng mga biktima ay nagsasabing, sa totoo lang, estado ng Washington, bakit hindi kayo nakialam? Bakit wala kayong ginawa? May mga babala, malalaking babala tungkol kay Koberger at sinasabi ng mga pamilya na sana may ginawa ang universidad bukod sa basta gumawa lang ng improvement plan. Pwede sanang may nangyari, pwede sanang may nakialam at buhay pa sana ngayon ang mga biktima. Kaya ibig kong sabihin, nakakalungkot basahin ito. At talagang nagtataas ito ng mga tanong tungkol sa responsibilidad ng universidad na kumilos at bakit hindi nila ginawa. So, John, isa sa malaking irony dito ay ang kasong ito ay umaasa sa mga dokumento ng Idaho State Police na inilabas noong nakaraang taon, kung saan may mga panayam sa mga guro, staff at mga estudyante sa Washington State University. Isa sa nakakagulat na bagay ay kinuwento ng supervisor ni Koberger na natatakot siya na kung paaalisin nila ito ngayon, maaring magkaroon ng civil suit. Pinili nila ang improvement plan at binigyan siya nito na parang may malaking plano sila. Parang hindi nila inaasahan na mag-e-excel siya doon. Paalisin na lang siya sa semester end, hindi na ire-renew ang pondo niya. Kahit may 13 reklamo na tila hindi inasikaso ng Office of Compliance and Civil Rights, hindi rin siya hinarap or kinausap. Kahit may reklamo ng stalking, mas inalala pa rin nila ang posibleng demanda mula kay Koberger. Ngayon, humaharap na sila sa demanda mula sa mga pamilya ng 4 na pinatay na estudyante sa kolehiyo. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Di ba? Sa totoo lang, ipinapakita nito na ang universidad ay kumikilos dahil sa takot, hindi dahil natatakot silang ulitin ni Koberger ang nagawa niyang trahedya. Kumikilos sila dahil sa takot na baka kung gagawa sila ng action, kung makikialam sila, baka idemanda sila ni Koberger. At ang ibig kong sabihin, kakaiba talaga na basahin at sundan ang luhika na yon na sinasabi ng universidad. Alam mo, natatakot kami sa taong ito. Hindi dahil maaari siyang gumawa ng marahas na bagay, hindi dahil maaari siyang maging delikado, kundi dahil baka mapunta kami sa korte, sa isang hukuman, kung gagawa kami ng action laban sa kanya. Ibig kong sabihin, hindi naman ito nangyayari ng walang dahilan. Nasa radar na nila siya, nasa radar ng marami bilang isang taong may problema sa pinakamababang salita at kulang pa ngayon sa paglalarawan. At kahit ganoon, makikita mong parang natatakot ang mga opisyal sa universidad. Sobrang takot nilang gumawa ng kahit ano kaya halos umupo na lang sila at walang ginawa. Kung pamilya ka ng biktima, ramdam mo ang labis na pagkadismaya. Alam mo kung ano ang nalaman at kung gaano karaming tao at administrador sa universidad ang may impormasyon pero walang ginawa. Kaya maintindihan mo kung saan nanggagaling ito. Maaring inisip ng universidad ang takot sa demanda kaya hindi sila kumilos kahit ayon sa mga pamilya dapat ay may action na sila.
Sa madaling salita, ang sinasabi rin sa kasong ito ay may sarili ring mga issue ang pamantasang estado ng Washington. Tulad ng sexual harassment, alam mo na, sa Departamento ng Pulisya, nagkaroon ng issue kung saan may opisyal na nakipagtalik sa isang biktima. Alam mo na, may iba pang mga balita tungkol sa sexual harassment. Sabi ng presidente ng universidad, hindi nila papayagan ang ganitong bagay dahil nangyari na ito noon. Kaya, ayon sa kanila, doon nag-ugat ang lahat. May ganitong problema ang universidad, kultura ng hindi maayos na pagharap sa mga bagay. Doon. Nakakatulong ba yon sa mga pamilya? Di ba? Well, ito yung alam mo na, ito yung kwento sa likod. Ito yung konteksto ng nangyayari. Tandaan mo ang pakiusap ni Koberger na nagligtas sa kanya sa parusang kamatayan. Nailigtas din ito ang pamilya sa paglilitis. Pero sa parehong panahon, hindi rin ito pinayagan kung may isip mo mula sa pananaw ng pamilya ang isang ganap na paglalahad ng lahat ng nangyari. May nagsasabing dahil hindi nila naranasan ang paglilitis, maaring civil suit laban sa universidad ang pinakamainam para sa kanila. Isang uri ng hustisya para sa konteksto ng nangyari, isang uri ng hustisya para sa ideya na kung ang universidad ay may lahat ng impormasyong ito, bakit walang kumilos? Ay kung ang konteksto rin ay may malalaking problema ang universidad, malalaking issue, ito ay nagpapakita ng pagkabigo mula sa itaas, pababa hanggang sa ibaba. Kaya maintindihan mo kung bakit naghahanap ng hustisya ang pamilya dahil hindi nila ito nakuha talaga. Sa paglilitis na nagtapos sa isang hatol, nagkaroon ng plea. Pero sa tingin ko, may punto na kung nagkaroon sana ng paglilitis, baka kahit papaano ay nagkaroon sila ng mas mataas na antas ng kasiyahan. Kaya ang civil suit ang maaring susunod na pinakamagandang hakbang. Ang pagtuturo sa kakulangan ng universidad mula itaas ay maaring magbigay sa kanila ng hustisya na maaring hindi nila naranasan kung hindi ginawa ito. And hindi nila nalaman ang tungkol sa mga bagay na ito, pati na ang bigat nito, hanggang sa mas huli na, matapos na ang plea. Kaya sigurado akong may galit din ang mga pamilyang ito, na Diyos ko, tingnan mo ito, parang ang gulo-gulo nito. May allegation din ng paglabag sa Title IX dito dahil sa stalking. Nasa campus siya at ang daming reklamo, sinusundan niya ang mga babae papunta sa kanilang mga sasakyan. Ibig kong sabihin mga kriminolohista ito, mga kriminolohista sa Departamento ng Kriminolohiya, tinatawag siyang posibleng maging mandaragit or rapist sa hinaharap, mga ganitong bagay. Parang maghihintay na lang tayo hanggang matapos ang semestre. Hindi ko sinasabi na iniisip nila na lalabas siya at papatayin ng 4 na magagandang estudyante sa kolehiyo. Pero naman, ibig kong sabihin mga eksperto sila. Di ba? Mga eksperto sila. At yun ang mas nakakatakot, ang ideya ng mga tao sila. Ito ang larangan nila, ito ang mga bagay na pinag-aralan nila, at sila ang mga taong nagmamasid dito at sa mga reklamo na dumarami. Kaya yung Title IX na reklamo sa karahasan, ibig kong sabihin sa kabuuan ng mga pangyayari. Pinatay ang 4 na mababait na bata pero sinusubukan ng pamilya na makamit ang hustisya sa pamamagitan ng Title IX na reklamo. Sa pagsasabi sa universidad, may obligasyon kayong protektahan ang aming mga estudyante at nilabag ninyo ang obligasyong iyon dahil hindi kayo kumilos laban kay Koberger. Kaya kahit na parang technical ang maghain ng reklamo sa ilalim ng Title IX, isa ito sa mga paraan na maaring gamitin ng mga pamilya para labanan ang napakatinding kawalang hustisyang ito. At kung hindi na nila kayang papanagutin pa si Koberger dahil nahatulan na siya, pwede nilang papanagutin ang institusyong pinapasukan ng mga estudyanteng akala nilang magpoprotekta sa kanila. Kaya maiintindihan mo kung saan nanggagaling ang pamilya na sinasabi sa universidad, hindi ninyo natupad ang inyong tungkulin na protektahan ang aming mga anak. Kung ikaw naman ang universidad, paano mo ipagtatanggol ito? Ibig kong sabihin, malaki ito. May sarili kang mga empleyado na nagsasabi, Akala namin magiging mandaragit siya kaya hindi namin siya binigyan ng PhD. Tama ba? Mahirap ipagtanggol ito. Malamang magkaayos na lang ang magkabilang panig bago umabot sa paglilitis ang kaso. Ano bang depensa ng universidad? Paano mo mahuhulaan ang hinaharap? Kasabay nito, may iba't ibang paraan na ang sariling departamento at eksperto sa kriminolohiya ay hinuhulaan na rin ang hinaharap. Hindi nakinig ang mga administrador ng universidad. Kaya hindi ko ito gustong ipagtanggol sa panig ng universidad dahil napakaraming pagkukulang, napakaraming pagkabigo sa proseso na ang sana ay nagbigay lang sila ng pansin, makikita mo ang punto ng pamilya. Kung pinagtuunan lang ng pansin ng universidad, baka buhay pa ang 4 na yon.
At iyon ang pinakakasuklam-suklam na bahagi nito. Walang dahilan para sa 4 na batang iyon. Tinatawag ko silang mga bata dahil nasa kolehiyo pa sila, pero wala talagang dahilan para mamatay sila maliban sa nangyari. Nakakatakot talaga. Maraming salamat, John Day. Salamat sa pag-imbita sa akin. Wala pang sagot ang Washington State University sa kaso. Iyan ang episode ng Law and Crime. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Tandaan, pwede ninyo kaming panoorin sa YouTube at pakinggan sa Spotify. Magkita ulit tayo dito sa susunod.